Sige po, tayo po'y manalangin. O aming Panginoon, tunay nga po na ang inyo pong biyaya ng pagliligtas sa bawat isa sa amin ay kamangha-mangha sapagkat ang Diyos na makapangyarihan sa lahat may lalang ng bawat may hininga dito sa lupa, maging ng mga inanimate objects ay naparito sa lupa, nagkatawang tao at namuhay na kasama po namin at siya po ay nag-alay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo upang kami na mga makasalanan ay tubusin mula sa putik ng kasalanan. Salamat po aming Panginoong Diyos at nawa sa pag-aaral po namin sa umagang ito patungkol sa Ebanghelyo ay manariwa sa amin ang inyo pong kabutihan, maging ang sakripisyo ng amin pong Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Patawarin niyo din po kami sa lahat ng amin pong mga nagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. At tulungan niyo po ang bawat isa sa amin sa pamagitan ng inyong pong banal na espiritu na makinig ng may pakikinig. Tulungan niyo din po ang inyong lingkod sa paglalahad ng inyong pong salita. Ito pong aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa at pahingi na lang po ako ng tubig. Ma, pa, po, sa LBCF pa rin po tayo sa London Baptist Confession of Faith. At tayo po ngayon ay nasa paragraph 20 na. So natapos po natin yung chapter 19. Tayo po ngayon ay nasa chapter 20 na. So ito po ay patungkol sa Ebanghelyo o ang magandang balita ng ating Panginoong Jesucristo. So dito po, ang sabi po dito sa paragraph 1, ang mga tipan ng mga gawa ay nilabag ng kasalanan ng mga tao at hindi nakapagbigay buhay. Ikinalugod ng Diyos na ipangako si Kristo na binhi ng babae at sa pamamagitan niya ay tatawagin ang mga hinirang at bubuhayin ang pananampalataya at pagsisisi sa kanilang puso. Sa pangakong ito, ang pinakadiwa ng Ebanghelyo ay nahayag bilang mabisang paraan sa panunumbalik at pagliligtas ng mga makasalanan. So, salamat dahil tayo po ngayon ay mag-aaral muli ng salita ng ating Panginoong Diyos. At ito nga po ay patungkol sa Ebanghelyo. Ano nga ba ang Ebanghelyo? The good news of our Lord Jesus Christ. At dito po ay makikita po natin na ang mga tao na katulad po natin ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Therefore, ang lahat ng tao ay condemned na mapunta doon sa dagat-dagatang apoy throughout eternity. Ngunit ang ating Panginoong Diyos ay gumawa ng kapamaraanan. Nagtalaga siya ng kapamaraanan upang mga makasalanan na katulad po natin ay maligtas at ito ay sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Jesucristo. So yun po yung ating pag-aaralan ngayong umaga po na ito. So tignan natin, pati niya ako. Tagalog ba? Ay wala ano. English no. So basahin ko dito. The cabinet of works being broken by sin and made unprofitable unto life, God was pleased to give forth the promise of Christ, the seed of the woman, as the means of calling the elect and begetting in them faith and repentance. In this promise, the gospel, as to the substance of it, was revealed and is therein effectual for the conversion and salvation of sinners. Una nating makikita po dito, yung ebanghelyo po ay ibinigay no sa confession po na ito na tayo po ay makasalanan no. Si Adan ay nagkasala. So makikita po natin 'yan doon sa Genesis chapter 3 verse 15 no. Tingnan natin sa ating pag-aaral no. Pero ito na yung pangako ng ating Panginoong Diyos. Ito yung proto ibang ibang evangelion or
proto euangelion. Genesis chapter 3 verse 15. Oh. So ang sabi po dito, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. So dito natin makikita na after the fall, no? Pagkatapos ng pagkahulog ni Adam at saka ni Eve sa pagkain ng bunga, no, ng puno ng pagkaalam ng mabuti at masama, ay naggawad agad ang ating Panginoong Diyos ng kanyang pangako, no? Pero dito natin na makikita, the point after the fall, man cannot please God by works. Kasi may bababasa dito yung tipan ng mga gawa, pero ang ginagamit po dito ni Pastor Jeremiah ay creation mandate, no? Na kapag nasunod ni Adam at ni Eve yung kalooban ng ating Panginoong Diyos, ay magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. So, creation mandate, ang tawag po ni Pastor Jeremiah, iniwasan ang paggamit ng covenant of works. Kasi all is by God's grace. So, dito natin makikita na pagkatapos na magkasala ni Adam at ni Eve, ay hindi na kayang kumbaga i-please or pasayihin ng tao ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang gawa. Okay? Or hindi niya kayang magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang sariling kakayahan or sariling gawa. So, again and again ay nababanggit yung mabubuting gawa. So, hindi na ito kaya ng tao, no? Na bigyang kaluguran ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabubuting gawa. So, ang tao po ay makasalanan at kung siya po ay mare-restore sa kanyang fellowship with the Lord, ang Diyos po mismo ang mag-i-initiate po ng bagay po na ito. Okay? So, after the fall, hindi na kayang bigyan ng tao ang Diyos ng kaluguran at hindi rin niya kayang magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang mabubuting gawa, pagkos upang ma-restore yung sweet fellowship or yung communion between God and man, ang Diyos po ang mag-i-initiate o siya po yung magpapasimula. Okay? So, sana naintindihan natin na walang kakayahan ng tao para abutin ang Diyos sapagkat ang Diyos po ay banal. So, ang mag-i-initiate para ma-restore ang communion between God and man ay walang iba kundi ang atin pong Panginoong Hesukristo. So, tignan po natin kung ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa tao na makasalanan. Bago tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Let us pray. Aming Panginoon, tulungan niyo po kami sa pag-aaral po namin ng chapter 20, paragraph 1 of our 1689 London Baptist Confession of Faith. At tulungan niyo po ang inyong lingkod sa paglalahad po nito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ano ang description ng Bible patungkol sa tao, no? Sa natural man na hindi pa kinikilusan ng ating Panginoong Diyos. Romans chapter 8 verses 6 to 8. Romans chapter 8, Roma. Ang sabi po dito, Roma chapter 8 verses 6 hanggang sa 8. Ang sabi po dito, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. So, dito natin makikita na ang tao na talagang hindi pa kinikilusan ng Diyos, ng banal na Espiritu, kailanman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Okay? So, yan po yung tao. Therefore, ang Diyos po dapat, o ang Diyos ang siyang gumawa ng kapamaraanan
para abutin ang taong makasalanan. At nakita po natin na nagbigay ng pangako ang ating Panginoong Diyos the moment na si Adam at saka si Eve ay mahulog sa kasalanan. So dito rin po natin makikita na wag po nating maliitin yung epekto ng kasalanan sa buong salinlahi ng sangkatauhan. So hindi natin ito dapat na i-minimize. So yung mga anak po natin, so pagka may mga bumabati sa kanila, natutuwa tayo, "Uy, ang cute-cute mo naman." 'Di ba? "Ang bait-bait mo naman." So minsan, ah, feeling natin na natutuwa tayo, 'di ba? So kasi sino ba naman ang magulang na hindi matutuwa niyan. Pero sinasabi po ng Biblia, kahit ang mga bata ay talagang kabilang sa mga nagkasala because of federal headship. Kumbaga dahil nagkasala si Adan, ang mga anak po natin ay makasalanan din at ang kanilang puso po ay talagang ah, makasalanan din. Kasi kahit bata, kung may mga nakikita kayo naglalaro sa daan, 'di ba? Mga 3 years old, 4 years old, 5 years old, 'di ba? May mga nadidinig ako talagang nagmumura eh, 'di ba? Oo. Yung mga salitang PI, ganyan, kung ano-anong mga salita. So, ibig sabihin, oo, ang epekto ng kasalanan ay hindi po natin dapat na paliitin or i-minimize. Kahit yung mga tao na talagang nasa taas or ng lipunan, yung mga elite people, mga mayayaman, nasa alta sosyedad, gaano man kapino yung kanilang mga gawi, yung kanilang pananalita, sila man din po ay talagang kasama sa lahi ni Adan na makasalanan. So, kaya dito na natin pumapasok yung evangelism. No, walang makakalapit sa Diyos sa kanyang sariling kakayahan. Kaya sa pag-evangelize or paglalahad ng salita ng ating Panginoong Diyos, kahit sabihin ng iba, kasi may mga nakakausap talaga tayo, mabait naman talaga ako eh, di ba? So, wala naman akong inaapakang ibang tao. Pero, sinasabi po ng Biblia na kailangang i-recognize natin na sila man din po ay nangangailangan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Dapat nilang malaman na sila po ay makasalanan at kailangan din po nila ng tagapagligtas ng ating pong Panginoong Kristo sapagkat ang mga tao ay patay sa kasalanan. So, tignan po natin Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2 para makita po natin na ang Biblia na mismo, ang salita ng Diyos ay totoo. Efeso kapitulo 2, oh, Efeso. Sabi dito, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Okay. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan gaya na naman ng mga diba? So dito pinapakita ni Apostol Pablo yung previous lifestyle ng mga taga Efeso nung sila po ay hindi pa binubuhay ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu, no? Mga patay sa pagsalangsang at mga kasalanan, no? So lumalakad ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. Kumbaga yung ating ginagawa ay makamundo at naayon sa mga worldly ideologies, no? O mga lakad ng sanlibutan ito. So yung ating world system ngayon ay talagang ang kumbaga namamayani diyan ay ang pinuno ng
yung kapangyarihan ng himpapawid na walang iba kundi si Satan. Okay? Kaya sa mga public school, nandiyan ang gender and development sa mga eskwelahan, nagiging normal na yung may mga bakla, mga tomboy. Okay, so nagiging normal na yan sa kanila. So, pagka nag-disagree ka sa mga yan, awayin ka, no? So, so yan, nangyayari na yan sa ating kapanahunan ngayon. At darating din yung panahon na papahayag na pwede nang magpakasal ang babae at lalaki. Ay, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Kasi, oo, oh, oo. So, dahil yan sa kasalanan, kaya yung sabi nila, yung mga lalaki na babae daw sila, sabi nila, babae ako na nasa katawan ng lalaki. Diba? So, kumbaga na-imprison daw siya sa katawan ng lalaki, pero in reality, siya daw ay babae. So, ganyan talaga ang pananaw ng isang makasalanan sa kanyang sarili. Okay, so yan po yung ating unang punto, yung ebanghelyo ay ibinigay dahil mayroong kasalanan at ang pinagsimulan po ng kasalanan ay sa ating unang mga magulang, si Adam at saka si Eve, nang sila po ay sumuway sa malinaw na utos ng ating Panginoong Diyos. Okay, so may ebanghelyo. Pangalawang makikita natin yung pangako ng ebanghelyo ay agad na ipinahayag after na magkasala si Adam at saka si Eve. Nabasa na po natin yan kanina, no? Sabi po dito, ikinalugod ng Diyos na ipangako si Kristo na binhi ng babae at sa pamagitan niya ay tatawagin ang mga hinirang at bubuhayin ang pananampalataya at pagsisisi sa kanilang puso. So may mga elect or mga pinili or mga tao ng Diyos, no? At sila po ay ililigtas mula sa pagiging kumbaga kaanib, no? Kumbaga in alliance with the devil, no? Kasi yung mga wala pa sa ating Panginoong Diyos o yung mga unbelievers, sila po ay mga kakampi ni Satanas and his minions. Pero yung mga pinili ng Diyos, sila po ay ire-rescue, no? Kumbaga sila po ay hahanguin or tatanggalin mula sa unholy alliance with the devil at sila po ay i-restore sa pamagitan ng atin pong Panginoong Jesucristo at wala nang ibang kapamaraanan, no, kundi sa pamamagitan lamang ng atin pong Panginoong Jesucristo at wala nang iba pa. So yung mga nagsasabi na mayroong iba pang kapamaraanan, may mga nagsasabi kasi na marami daw naman ang daan papunta sa kalangitan. So, iba-iba lang daw yung kumbaga isa yung destination, iba-iba lang yung daan, di ba? So, pwede 'yan dito sa pagbabiyahe natin, di ba? So, kung pupunta tayo ng SM Palapala, maraming daan. Pwede tayong dumaan sa Aguinaldo, pwede dito sa may Looban, di ba? Dito sa may Park Lane. Pwede din dito sa ano ba 'to, Arnaldo, 'di ba? And then doon sa Governor's Drive. Pwede, 'di ba? Pero pagdating sa kaligtasan, wala pong ibang daan, no? Kundi ang atin pong Panginoong Jesucristo lamang. So may mga advocate po ng ganong pananampalataya na marami namang daan, eh, 'di ba? Isa lang din naman yung pupuntahan natin doon, 'di ba? Tapos meron pa tayong mga nakakausap. Paano ka maliligtas? Paano po kayo maliligtas? 'Di manampalataya sa nasa taas. Tatanungin na natin kung puwedeng marami po kasi yung nasa taas, 'di ba? Merong ibon, merong unggoy. So, dapat ay alam natin kung sino talaga
yung nasa taas or nasa langit na dapat po nating panampalatayaan. Kasi marami, very kwan kasi yun, very general, no? So pagka nasa taas, maraming nasa taas. 'Di ba? Yung eroplano nasa taas din. Pero dapat ay alam po natin na ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang daan po ng kaligtasan at wala ng iba pa. So exclusive po 'yun, no? Tingnan po natin sa Acts chapter 4 verse 12. Acts chapter 4. Oo, verse 12. Mga gawa, kabanatang 4, talatang 12. Nakakita niyo, Ate Mary? Ayun. So Jesus Christ is the only way of salvation at wala nang iba pa. So that's why sa pulpit po na ito, talagang ina-acknowledge po natin, talagang pino-proclaim po natin na ang Panginoong Hesus lamang ang daan po ng kaligtasan at wala ng iba pa. So hindi sa pamamagitan ng mga santo, hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa atin pong Panginoong Jesucristo. Okay, so yun po. Pangatlong makikita po natin ay ano yung purpose ng first gospel revelation. Yung unang pagpapahayag ng ebanghelyo na matatagpuan sa Genesis chapter 3 verse 15. Ito po yung kapamaraanan na itinalaga ng ating Panginoong Diyos upang tawagin ang kanyang mga hinirang, no? So, tawagin ang kanyang mga hinirang upang sila po ay magsisi at manampalataya. So, saan sila magsisisi? O sa kanilang mga kasalanan at ito po ay kanilang tatalikdan at manampalataya din. Kanino mananampalataya? Sa atin pong Panginoong Hesukristo. So, marami kasi ang makapagsasabi, so paano ka maliligtas? Pagsisi at manampalataya. So, yung iba nag-stop na doon. Pero ano ba yung sino yung object of our faith? We should know the object of our faith at walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesukristo. Kasi po puwedeng o sige magsisi ka, manampalataya ka. So, yung iba kanino sila nananampalataya? Kay Maria. Yung iba naman sa mabubuting gawa, 'di ba? Kasi faith din 'yun, eh. Paano ka manampalataya, 'di ba? O nanampalataya ako kay Maria, sa iba pang mga santo kasi may doctrine ang isang malaking iglesia na tinatawag na supererogation. Medyo English po 'yon. Kumbaga, mayroon pong biyaya, no, na ibinigay sa mga santo at 'yun po ay nag-uumapaw, kumbaga labis-labis. Kumbaga sa isang timba may mga 'di ba, na na natatapon na parang gano'n. So, pupuwede daw 'yon ibigay nung mga santo sa isang taong makasalanan para siya ay maligtas. So, pero wala po 'yan sa Biblia, hindi po 'yan tinuturo ng Biblia sapagkat wala pong gano'n. Ang kaligtasan po ay personal at individual, no? So, sa mga anak po natin na nandito, kung hindi sila mananampalataya personally sa ating Panginoong Jesucristo, hindi din po sila maliligtas sapagkat kailangan na sila po ay talagang tumayo, manindigan na sila po ay nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at kanilang pinagsisisihan ang kanilang mga kasalanan. So hindi ito grupo na, "Uy, kabilang ako sa pamilya nila Ate Mary." Si Ate Mary laging nagsisimba yan, eh, pagka Sunday nandun. So, ligtas na rin ako. Hindi po puwedeng sabihin ng anak natin yon. So, yan si Sophie, si Milea, si Matthew Henry, dapat sila din po ay ilusan ng Panginoong Diyos, manampalataya sila at doon po magkakaroon po sila ng
kaligtasan, buhay na walang hanggan. Hindi ibig sabihin nun na Cecil, Sister Cecil at ako ay laging nandito, nagtuturo ay sasabihin nila, "Uy, naligtas na rin kami." No, no. So, hindi po gano'n. So, they must repent of their sin and have faith with the Lord Jesus Christ mismo para sila man din po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, hindi po grupo ng kaligtasan. Okay, so yung mere acknowledgement na mayroong darating, so hindi po pwede na, "Uy, na mayroong Panginoong Hesus." No? Kasi yung iba, kilala nila si Jesus Christ. Kilala na talaga nila. So, magaling silang mag-articulate. Kilala mo ba si Jesus? Oo. Siya yung anak ng Diyos na napunta dito sa lupa, 'di ba? Namuhay ng may kabanalan, nasunod niya ang kanyang batas ng Diyos 100% at inalay niya yung kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Pero kung hindi niya aariin or aangkinin yung katotohanan na yon at ipagkakatiwala niya ang kanyang buhay sa ating Panginoong Kristo, mere knowledge, mere acknowledgement na si Jesus ay Diyos at tagapagligtas, ay hindi po siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kailangang pagkatiwala niya ng buong buo yung kanyang buhay. So pangatlo nating makikita, the sufficiency of the first gospel revelation is emphasized. So ito ang sabi dito, sa pangakong ito, ang pinakadiwa ng ebanghelyo ay nahayag bilang mabisang paraan sa panunumbalik at pagliligtas ng mga makasalanan. So dito natin makikita sa Genesis chapter 3 verse 15, pinahayag na mayroong binhi na darating, no? At walang ibang tinutukoy ito kundi ang atin pong Panginoong Kristo. Therefore, even in the Old Testament ay ang kapamaraanan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya doon sa binhi na darating na yon. Walang iba kundi ang atin pong Panginoong Kristo. Pero mas higit tayo ngayon, no? Kasi talagang buo na ang Biblia. Kung hindi pa natin ito pagbibigyan ng pansin, pag-uukulan ng pansin, ay mas matindi yung ating dadanasin kung ating pababayaan ang ebanghelyo na ito ng atin pong Panginoong Kristo. So, yung mga nasa Old Testament na mga mananampalataya, kumbaga tinatanaw nila, no? Nananampalataya sila doon sa binhi na darating. Kasi yung iba hindi naman talaga nila nakita, no? Ang ating Panginoong Kristo. Pero sa atin, we are looking back doon sa ating Panginoong Kristo at sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo more than 2,000 years ago. So, kumbaga, ito si Christ, di ba? Ito yung mga nasa Old Testament. Kumbaga, tumitingin sila doon sa paparating na Messiah. Tayo naman, na nandito, we are looking back doon sa ating Panginoong Kristo, no? Na dumating na at nag-aalay na ng kanyang buhay doon sa cross ng Kalbaryo more than 2,000 years ago at the cross of Calvary. So, even in the Old Testament, Genesis chapter 3:15, ay sapat na pala yung ebanghelyo na yon para uh, maligtas yung mga tao po doon. So, it is not by good works, no? It is not by works yung means of salvation, even in the Old Testament. Okay? So, dumako tayo sa application. From the very beginning of the entrance of sin into the world, there is only one way of salvation. So, isa lamang po yung daan ng kaligtasan. So, tignan po natin yung ating confession sa chapter 7. Chapter 7, paragraph 3. Chapter 7 ng LBCF, paragraph 3. Sabi po dito, ang tipan ng Diyos ay ipinahayag sa Ebanghelyo. Una kay Adan sa pangako ng kaligtasan sa pamamagitan ng binhi ng babae at pagkatapos ay nagpatuloy hanggang sa ganap na pagpapahayag ng kaligtasan sa bagong tipan. Ang kaligtasan ng mga hinirang ay batay sa kasunduan ng Ama at Anak
So ito yung tinatawag na covenant of redemption. Noong walang hanggang pasimula, nagtamo ng buhay na walang hanggan ang mga naligtas mula sa lahi ni Adan sa pamamagitan lang ng biyaya na dulot ng tipang ito. Ang tao ay walang magagawa upang maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos batay sa mga kondisyon na ibinigay kay Adan at kay Adan noong siya ay di pa nagkakasala. So dito natin makikita from Old Testament to the New Testament, salvation is through faith in God's Messiah. At wala nang iba pa. So, baka tanungin nyo, paano yung mga hindi nakarinig noon nung salita ng ating Panginoong Diyos, di ba? Kasi Old Testament, di ba? Eh, hindi pa naman uso noon ang internet. Hindi rin uso ang radyo. Hindi rin uso ang TV. Di ba? Mga books, ang tagal bago may reproduce. Eh, ang sagot natin doon, eh, huwag na nating masyadong problemahin. Problemahin natin ngayon ay yung ating mga sarili. Kung tunay nga ba tayo na nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So, those things ay, kumbaga, nasa soberanong control or kapamahalaan ng ating Panginoong Diyos. So, ang isipin natin ngayon ay malinaw na nahahayag sa atin na ang daan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ay doon tayo mag-focus. Tingnan natin ang ating mga sarili, kung tayo ba ay tunay na nananampalataya, nagtitiwala kay Kristo Jesus na siyang daan ng kaligtasan at wala nang iba pa. So basahin po natin in closing ang Galatia chapter 4 verses 4 hanggang sa 5. Galatia or Galatians chapter 4 verses 4 to 5. Opo. So dito tayo magtatapos. Subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga naisa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupkop bilang mga anak. Okay. So dito doon natin, no? Upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupkop bilang mga anak. So adoption. So 'di ba lahat ng mga makasalanan na tinubos ng ating Panginoong Diyos ay magiging mga anak ng Diyos. So we were adopted, no, by the Lord himself. So yan po yung ating standing sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kinupkup niya tayo, inadapt niya tayo bilang mga anak. So dati tayo po ay anak ng diablo, pero tayo ngayon, no, nung tayo po ay tinubos ng Panginoong Diyos, tayo po ay naging kanyang mga anak. Bilang mga anak ay tagapagmana po ng buhay na walang hanggan. So dito natin makikita na yung seed of the woman na nabanggit sa Genesis chapter 3 verse 15 ay walang iba kundi ang atin pong Panginoong Jesucristo. So, nawa, mga makapapunod po nito, there is no other way na ikaw ay maligtas malibang ikaw ay manampalataya, magsisi sa iyong kasalanan at manampalataya kay Kristo sapagkat wala nang ibang daan kundi kay Kristo lamang. Tayo ay manalangin. O aming Panginoong Diyos, tunay nga po na ang inyo pong ebanghelyo ang siyang daan ng kaligtasan. Sabi ni Apostol Pablo ay hindi po niya ikinakahiya na ipangaral ang ebanghelyo sapagkat ito po ang inyo pong kapangyarihan upang magligtas ng mga taong makasalanan na katulad po namin. Nawa ay nangusap ang inyo pong salita sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng inyo pong banal na espiritu na kami po ay magtiwala sa inyong bugtong na anak na si Kristo bilang aming Diyos at tagapagligtas. At tulungan niyo po kami na ilagak po namin ang amin pong pagtitiwala sa Kanya sapagkat ang lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya, lahat ng lumalapit sa Kanya, kailanman ay hindi po niya itataboy. Salamat po, o aming Panginoong Diyos.
Ito ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, may mga tanong po kayo? Okay, kung wala na po ay mag-break po tayo ng 10 minutes and then balik po tayo para sa atin pong second part. God bless us all po.